Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace. For truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step, for people, hand in hand beyond head. Thank you. Good morning. Welcome diri sa ato ang naandan na of atong paglunsad yun, atong launching ani ato ang gipahigayon nga kalihukan matag Miyerkules ni mga kaigsunan sa Cebu Press Club. Unya doon na tayo mga dinapit sa nini karong taon-taon atong ikauban diri sa ato ang tulumanon mga higala. And this time ato sang sa ato naandan sad pagsugod nato sa milabay semana atong kauban sa mga higala. Walain ko nili si Councilor Ruel Cabanero. Well, mayong buntag. Salamat, Dr. Amy Bustillo. Kinini ang may buntag mga higala. Welcome nining ato ang labing una ni. Doc, no? Nga pagpahigayon na to sa ato ang press briefing human sa atong launching last week, no? So good morning kaninyong tanan, naka-live ta karon sa CCTN, no? Ako sa pahibaw naka-live ta ron sa Radio 1 Cebu 90.1 FM. Dito sa Western Cebu, no, madungog ta as far as Bantayan, Leyte, Biliran, province of Northern Negros, no.
ang signal sa 90.1 FM Radio 1 Cebu. O niya, nakanindot aning atong activity karon or sa musunod pagyud nga mga semana nga mga activity usa kani ka radio forum, mga higala TV sad, mga kaigsunan o sa uban pa nato nga mga platform, specifically sa social media nga atong tinguha nga ma-inform nato no ang ato mga katawhan kalabot sa ato mga kalihukan unsa may nagpanghitabo diri sa Sugbo karon sa probinsya sa Sugbo sa nagkalain-lain nga mga dakbayan diri sa kalihukan o Cebu area. So mao na atong objective nining maong tulumanon pag-inform, pag-educate mga higala. Unya of course no pag-ila-ila sad sa atong mga naandan nga mga guest ato naandan sa mga kaubanan diri sa atuang grupo. Unya paghatag og dugang pagyud nila nga informasyon yes ato naandan sa mga kaubanan diri sa atuang grupo. Unya paghatag dugang pagyud nila nga informasyon cons no og mga unsay mga panghitabo mga bagong panghitabo both locally and globally unya makahatag og katumanan o hatag sa itong mga citizens og sakto gyud nga informasyon og unsa may nagpanghitabo sa itong palibot og dili lang diri sa ato sa national on bisan ngadto sa kanang international nga mga panghitabo unya karong adlaw as I understand ang ato nga bisita karon we will be talking about kini mga bagong nahitabo karon kadtong LPA manisod na gyud sa area of responsibility although layo-layo na diri sa ato sa Visayas mga 1,100 plus kilometers padung na didto sa Aurora province. Manang karong buntaga Doc Amy, more on kining pagbaha atong iskutan. Gumikan kay sa na-experience ginato diri sa Dakbayan sa Subo dugay nagikain problema hangtod karon. Tinood. Nga sa matag higayon nga dunay pagbaha. Ang mas sinati gyud sa atong makaigsoon sa Dakbayan sa Subo, medyo diligin maayo mga lutaw ng mga motorsiklo, mga pahong ng mga sakinan kay nalumos ng makina gumikan sa pagbaha, no? So usa ni sa ato ang nining unang edisyon no sa ato ang press briefing mo ni atong tukion kay usa ni sa mga problema karon nga atong gilantaw nga medyo bugat-bugat din sa Dakbayan sa Sugbo ug ang katawhan Doc Amy sa Dakbayan sa Sugbo ug bisa katong mga dumuduo nga mosuroy sa Dakbayan sa Sugbo nga mataymingan ba ini ari nila magbaha nagpaabot pod ka sumabot ko mga adlaw dunay bay solusyon kining problema sa pagbaha dinhi sa Dakbayan sa Sugbo no nga taud-taud na nato ug unsay gihimo sa atong mga lokal nga kagamahanan aron pagsulbad ining maong problema sa baha matag higayon nga bisag way bagyo gali ha pagpunok lang sa uwan Dok magbaha na Dok Amy tinuod na unya nindot appropriate kaning title nga gihimo para karong kaning edisyon sa to ang programa when the city sings title nga gihimo para karong kaning edisyon sa to ang programa when the city sinks flood management and preparedness in urban communities. So diri sa ato bisag wa man tigali nakaiskapos baha sa nanglabay nga mga panahon atong miagi semana nga kusog-kusog nga uwan Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City and suburbs duna ginahitabo nga pagbaha gyud sa uwan tungod sa kusog nga uwan sa pagbaha gayud unya unsay mga nakaingon ini ato nang mahibaw-an karong taw-taw na unsay cause unsay posible nga aksyon nga himuon kana maoy atong tukion karong taw-taw uban sa ato nga mga dinapit karong butaga cons. Yes, niya ako lang i-acknowledge doon ng utana sa Radio 1 Cebu nga Facebook page. Makita ta sa Facebook page sa CCTN. Ako i-acknowledge nindot ko kayong audio sa ato ang CCTN nga Facebook page. Salamat kay CCTN no. Abita hagi ning high-tech na kita. So makita man ninyong duha ni Dr. Amy Bustilio sa Facebook page sa CCTN no kung gusto mo makakita sa among pagka medyo may pagkaambungan rumuntaga kaya mo gining gipanagan-an kay first time ni labing una ning higayon mga higala nga ni pahigayon tag press briefing nya to ipahibaw nila Doc Amy nga kada Miyerkules na ni live din his Raja Park Hotel kung mangutana mo ka sa Raja Park Hotel di atas Fuente Osmeña Oval so nindot kay ang karon specifically dito sa Metro Manila karon kay padung man dito ang kuan ato namang area dito ang maigo-igo gyud sa
bagyo nga Dante. Kagahapon pa lang gani kung ato matanaw, baha na dito sa Metro Manila, tagaliog. Ang kita ko dito sa mga ilahang mga footages dito nga kinigining mga sakyanan dito maabot na sa atop ang ilahang tubig dito, so hopefully dili in taon po na mahitabo diri sa ato, mahitabo magaling ka na but kini ma-mitigated ba og dili magid mawa na nga problema diri sa ato, and that would be discussed later on cons para sa ato mga bisita nga atong gidapit diri sa ato ang programa. Okay, atong i-acknowledge Doc Amy ang ato ang mga bisita. Upat ka bisita atong ipaabot nga mo appeal, mutambong nining ato ang papahigayon sa press briefing. Niabot na atong i-acknowledge Engineer Carlo Abiliana Haka. Okay. Yan na naabot na. So karon taon-taon Salamat kayo. ato nang ikauban karon taon-taon na kanindot kay dili lang sa Cebu City. Doon na tayo gikan sa Lapu-Lapu City, gikan sa Cebu City, I don't know, doon na ba'y Mandaue. Di kay ko sure. Basta sa tong nahibawan karon doon na gikan sa Lapu-Lapu City niya moarisad sila. Nga of course, karon taon-taon mo abot sabto kay invited man si retired General Anderson Kumar, ang Pangulo sa Cebu City. Na Cebu City giday. Sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Niya sa Talisay pod, sa Talisay pod cons. Naasa diri mo ni nakanindot ini. Okay. Atong sa imong gisgutan ganina Doc Amy nga dito sa Manila, grabe pong pagbaha. So, masabot na to nga, kining problema sa pagbaha, dili lang sa Dakbayan Sugbo, Tinuod. dili lang sa Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay, hastang mga sa ubang dapit sa ubang nasod. O din sa atong nasod. Yes, kagahapon gani sa itong mga balita kagani kagahapon dunay mga flights sa lain-laing mga company, specifically ang Cebu Pacific. Doon na sila na grounded nga mga units, no, mga 30, I think 30 ka mga ruta nila nga lang biyayaan nga wa na gyud makabiyahe sila tungod lagi sa kusog kayo nga pagbunok sa uwan. So mahimong din sa Sugbo ug dito sa Metro Manila. So hinoon kana gituyo na for kanang safety sa mga pasahero tanto masakay nato sa mga eroplano sa lain-lain nga mga lugar. Atong i-acknowledge no Doc Amy ang gipaabot ato nga mga bisita gawas sa unang niabot atong gipaabot pod nga makig-uban ato rumuntaga ato ang suod kay higala akong suod kay amigo atong amigo gyud no sa media Mr. Najel B. Banyasya. Ang ato ang Head Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMO Lapu-Lapu City. Yes. Okay. So ikauban karon unya ato katong imong isgutan ato higala pud ni kaayo no. Higala nis media retired General Anderson Kumar atong head sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMO unya ang ikatulo morning atong gisgutan ni Doc Amy kaganina taga Talisay Mr. Alvin Santillana atong Head Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMO sa Talisay City. So nindot ato lang paabuton ha kay daghan kay mga pangutana. Nganong daghang pangutana kay kini mga pagbaha, pag-awa sa mga waterways diri sa ato nga mosangko ngadto sa pag-awa sa tubig ngadto sa near communities sa cons. Dugay na kaini nga nagpanghitabo diri sa atong lugar. Pangutana nini nganong dugay naman niya nganong hangtod karon naa pa man ni. O niya ang pangutana nganong mahitabo magid ni. Nganong mahitabo magid ni. Niya matag karon og niya labi na sa mga sa nasudnong kagamanan sa DPWH daghan kay silang mga flood mitigating projects, daghan kayong mga proyekto nga susama ni mga infrastructure para sa pagbaha but until now naagi hapon ingon sa wa may mga kausaban ang sitwasyon sa flooding o kining flooding o kining pag-overflow na sa mga dagko nga mga kasapaan nga maoy main nga waterways sa mga tubig diri sa surface padung na dito sa dagat. Okay? Mo nag-ingon mo Doc. Yes. Kana bang dugay na kay problemahan no ang pagbaha mo nang ubang mga tawo mo komedya na lang. Sige lang kay kanang baha sa Cebu City ubang mga lugar mo baha ra man pud sa tinguan. Si ato nang balikan kanang mga pangutana karon taud-taud once nga naa ang atong mga bisita ato ning balikan karon after these commercials.
Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond a page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. For Cebu Press Club, our banner flies. Kapon sa Cebu Press Club mga kaigsunan niya sawa pata kaganyan sa tong sa una kaganiha a few minutes ago nag-istorya ta nag-isguta mga kaigsunan about flooding kay mo man ni atong topic karong buntaga mga
kaigsuunan unya ug unsaon ni pagsulbad mao nay usa sa mga dagko nga mga pangutana nga nagtangag og ganti mga kaigsuunan unya niling tungura kini doon na maghapon ni relasyon nining topic atong gistoryahan mga kaigsuunan cons mao gihapon ni doon na tay relasyon gihapon sa topic atong gistoryahan doon na tay una natong hatagan og pagtagad nga atong bisita karong buntaga mga kaigsunan nga matod pa niya di gid siya kabalibad sa invitation ni Sir Nino Bonito Padilla mga higala di gid siya kabalibad mga kaigsunan akong ihatag kaninyo ha kini siya mga higala usa ni kuan kanang structural engineer no? ASEAN engineer usa ning ASEP sir ASEAN Association of Structural Engineer of the Philippines unya ASEAN Engineering Structural Engineer unya doon na ginisiyay authority on disaster resilient infrastructure mga higala kay useless man nga maghimo tag infrastructure nga dili resilient kanang doon na habu-habo mga bungkag dayon so yun ana unya kini siya na ila nga structural engineer nya leading authority on disaster resilient infrastructure for over 25 years of pioneering experience in structural design, risk evaluation, and climate adaptive engineering across Visayas region. Usa ka civil engineering graduate with a doctorate in structural engineering. Ang iyang research spans disaster risk reduction and urban resilience, grounding his practice in both scientific rigor and civic responsibility. Unya giila sa siya nga usa ka ASEAN engineer mga higala unya miyembro sa Association of Structural Engineers of the Philippines. He is among the select echelon of professionals conferred with cross-border technical distinction and regional influence. Unya siya karon nagserbisyo na isang trusted consultant for private firms, national government agencies, and international humanitarian organization. Dako kayo og role in designing and flood mitigation systems nindot ni leading post-disaster structural assessments and steering and local infrastructure towards safer, more sustainable standards, whether building after calamity or planning ahead of climate shifts. Mga higala siya usab nagdaog talagsaong kombinasyon sa technical precision policy, fluency, and a long view foresight. Nya in Cebu, mga kaigsunan, he stands out as one of the few foremost engineers who champion a science-based, future-proof philosophy in urban development, where every bridge, road, and public building is not merely compliant with the code, but intentionally designed to withstand the evolving demands of a changing environment. His work reflects a deeper conviction that resilience is not an afterthought, but the very foundation of responsible engineering. Mga kaigsunan, cons, atong ipaila kaninyo mga higala, ang atong gisgutan sa Engineer Carlo Abelia Haka. Engineer, good morning. Good morning, sir. Okay. So nindot ni engineer ha, amo na hibawaan sa imong background ang kuan kay ni kana bang authority gyud in disaster resilient infrastructure. Okay? Unya unang pangutana ron, unsa imong pangtan-aw, unsa imong pagtan-aw nga hisgutan na mo ni kaganihang kining problema sa flooding sa Metro Cebu ha, not only in Cebu but Metro Cebu area and even in kanang mga suburban areas nato sa city diri sa ato. Specifically sa Tri-Cities, unya doon na daghan nga mga projects, but until now, we are still experiencing aning mga flooding, mura ba o matanaw na to, nga mura naman uncontrollable karong panahon na. I don't know ha, if there is something kana bang makaingon ta nga uncontrollable flood mga kaigsunan. So unsa ni sir, ngano maning naamay ni exist gihapon diri sa ato nga mga flooding, specifically kung dunay grabe kay pagbunog sa uwan? Precisely, ang problema gyud is poor planning.
we have very poor planning and political will. Actually, in infrastructure, the solution is naara, right under our nose. Daghan kay tag mga may lacking professionals who can recommend, who has the research, but very poor planning. Actually, ang barangay dako kayo og role ang barangay captain. Kay naman may research no. Ang role sa barangay captain is very very important. Kay actually sila may maka-audit sa resources, public land, kay like for example, na solid nga example sa BGC. Sa BGC na sila retention tank, dako kay gihimo nilang park. Nga every rain adto tanan ang tubig. What if every barangay na inana sa balaod na mo ginay open space? Yes. Pero atong open space mura gigamit og basketball court. Nahurot gyud siya. Diha kanang barangay imong gi-mention engineer usa na sa urban barangays or appeal na sabdiha dito sa mga rural barangays. Upstream, downstream ug midstream. Very important na siya ang retention tank. Kay if natay ma-audit sa mga barangays ang kanang mga allocated nga open space o public land. So sila may maka-inventory. So dako kay siya mabuhat. Like for example, buhatan na nimo multi-functional public space. But ang ilaw man na buhaton nimo og retention, dako kay retention tank. Nga of which kung dako kayong nagutay shortage sa tubig. Liman ka kung uwan, grabe kayo ang quantity sa storm runoff sa di lang sa Cebu, sa Manila ron nag-flooding po. Dili man mo sip sa yuta. Internationally, ang research 20 to 30% ang musip sa earth, sa rainwater. Mo percolate dito sa water table. Ang problema sa atua kay wala na siya kaagyanan. Atong islands, wala na gipang tangtang. Gwapo nga example kana sa Imos, St. Peter. Dako man kay siya island. So at least nice space to breathe. Ang uwan, ang kahoy. And very important retention tank. Kay kumapuno, hinahinay ram nag-discharge. Imagine every barangay na inana. So mo na usa nas causes no. There is a urban area. Kining wa nagi space nga tanan murag sementado na, puro na semento niya wala na area nga diin ang uwan supposedly mo percolate padung na dito sa ilawom sa yuta. So mo na nga usa na sa nakaingon. Nagisgot si engineer cons o kanang barangay. So unsay may role kay barangay ani? Kay ina makas barangay gyud dati magkay barangay. Kuan lang. Doc Amy, sa amo for example sa Balamban no. In fairness pod sa LGU Balamban, kami sa lungsod no, isip konser sa lungsod kaniadto. Do na gihimo pod ang LGU. In fairness sa LGU. Mas tingali sa uban po mga LGU just like Cebu City, Talisay, uban pa mga in terms LGU. of planning, yes, of planning may gi-mention sa ni kan. Yes. Kini niyang do na pod but I don't know Engineer Haka tingali ato sad ga kanabang tingali dapat ang komunidad mo contribute pod unta. No, because why? Because amo experience lang sa LGU Balamban sa konseho kay amo maning na tuki pod sa council. Although long range plan katong giingon nindot gyud kayo. And tingali mo sa naikuwang sa ubang LGU, no? Kanang taas gyud ba nga plano for 5 years, 10 years from now dapat na nagibuhaton nga kanabang ma-expect bitaw na to daan Doc Amy nga 5 years from now sa mahitabo labi na kay magkadaghan ang mga tao. But ang sa ako pod na obserbahan nga dapat mo contribute pod ang komunidad sa kana bitong kooperasyon ba nga kay amo mo nakita nga pag check up na mo sa mga kanal daghan mag-ining mga basura daghan kay mga plastic bottle. So para po nako dapat do na po'y himuon pod nga contribution ng komunidad mo kooperar pod pinagi sa paglabay pod ang mga basura sa mga kanal labi na kon ang kanal gagmay pa kay wa pa pod mahuna-huna kaniadto sa LGU nga dapat padak-an pod unta daan. Di ba Engineer Haka dapat
na naapoy kooperasyon sa atong komunidad unta. So speaking of kanang pag-catch ba sa mga uwan aron dili gyud mo adto na dito sa open spaces o baka dito padong sa mga waterways nga mo overflow ra pod engineer ba? Doon usa may trend karon, ha? Usa may trend karon sa engineering, sa civil engineering when it comes to development sa surface sa mga buildings, di ba? Inana, usa may trend karon. Mura ka kung nakita mo nato nga butatan na building tukuron. Dagko kay nga spaces pero puro gina simento nga connected yun, no? Wagi kasudlas tubig, unya ang tubig adto ra gina padung dito sa karsada. Dapat mura bag-ong technology engineer ba nga dapat i-adapt na to ron because mo fit karong panahon na. Kung naa ba na siya nga technology nga bago. Actually, ang tanang building required na sila rainwater tank. Pero ang implementation na especially for occupancy permit. Ako I can say for myself no kay contractor man sago. Ang uban nga contractors buhatan lag manhole pero physically wala na rainwater tank. So dili makolekt so ilabay na nimo nya. Through grabe nga urban development like diri sa Cebu. Daghan na kayong tao, ang demand sa water. Taas. Water requirement is different from water demand, ha? So ang demand rin, grabe, imagine isa ka high-rise condominium. Pilay discharge ana taga-adlaw. Pilay required water ana everyday. Usara na kang condominium niya. Sad to say, other developers, other contractors are very greedy. There are some development labi na sa will not say names ba in Guadalupe nga grabe kayo media mileage asang tibok bukid gipahak without proper consultation sa public hearing nga kana maging iskina diha pasud grabe na magiging traffic karon nga mobaha how much more sa sud na ini kahuman kung gamay lang ulan. So good luck in 3 years from now kung mahuman na nga project diha. So some of the contractors also are very greedy. It is the responsibility good not just sa gobyerno, appeal ang private sector and professionals. Dili ba na appeal sir sa kuana matay balaod na matay National Building Code kanang mention nato. So dili ba na appeal na sa obligasyon sa mga contractors specifically anang ilang drainage system o kanang inunta pag-treat na to not necessarily treat but atong pagtanaw sa tubig nga mudagsang diha silang surface sa ilahang gi-develop. So wa man na dili ba na appeal na sa provision diha sa National Building Code? That Actually, should be, sir, yes. sorry. Sige. Appeal na siya and even sa DENR daghan kay balaod ang DNR ana pero wala la enforcement ang DNR kay walay police power daghan gud kayo number 1 ganin na to very important na to ang atong watershed nga yes watershed we have only one watershed tan-aw ni mga porma sa Cebu no murag kamote ba so we have only one watershed ang rain runoff storm runoff Cebu Mandaue Balamban sa inyong area so dapat ang inyong development plan projected yun na every 7 years ahead. Even ang barangay dapat na ay development plan. Dapat i-educate ang barangay, asang barangay captain, asa padung. Kay kita makakita karon sa atong watershed, daghan kay resorts. Daghan kay backyard farms. Backyard farm nga gagmay pero dagko. Asa man na ilang hugaw gilabay. No proper septage treatment. So nya ang requirement pud nila sa tubig. So kani dili ra ni madaog isa ka grupo. Ang naga gwapo kay sila og kanang pattern kay gi-involve nila mga businessman kay maka-shake gid siya sa kuan ba. Sa unsay mga suggestion makalihok na yon. Sir, diri sa Cebu City karon ha. Although naman tayo guest nga from Cebu City na later on, diri sa Cebu City ilang gibalik ron kadto bitawng gubat sa baha. And in fact, murag doon na order ang mayor karon pag desilting diha sa mga waterways nato sa Cebu City. Karong mga panahon na unya pag-implement po aning 3-meter easement diha sa daplin sa mga sapa karong mga panahon na. So
ug maingon tag desilting o kanang pagpangubko, pagpangaut na to, pagpalawom ang mga sapa. How does that mean to solve kining doon na pa na? Is that very important in solving the flooding sa city kung doon ay kusog kaayo nga uwan? For me, professionally, it's a band-aid solution. Band-aid solution. Kanang clearing sa easement, okay na, dako kay nagmatabang nimo. Ang clearing sa easement. Pero kanang dredging, ang quantity sa runoff is kulang yun siya. Especially sa changing sa land use patterns. Manay dako kay contribution to water-related challenges. Deforestation. Lack of controlled spatial development within the island. Kanang conversion sa naturally permeable lands to impervious built infrastructures. Dako kay tao kanang grabe tungod sa urban development ba? Ang wala na tayo open space, wala na tayo forest land. For kita for example kanang mga politician, sige na sila travel abroad. Makita, gwapo kay example ang madugag Sydney. Yes. Daghan man nag-isla-isla pero makita gini mong greens. Dagnay buildings, setbacks. Kita dili mo tuman og setbacks. Hot down gyud og firewall. Tilokon jud. So gamit kay na dili lang sa kung magsunog kana sa mga water runoff, drainage nimo. Moadto kag San Francisco naglupad nimo, nikita nimo sa ubos dako kay nga city pero nganong puno og katanom. Nganong puno og spaces. So kanang desilting, dredging sa ato mga waterways, if those are considered as only band-aid solution, unsa magyoy ma-apply na to kanang matawag na to mga long-lasting solution sana. Long-term solution. Long-term solution is proper urban planning. I see, okay. Proper urban planning of which wala pa gyud kayo ma-educate ang mga politician na. Di ba, daghan na ba kayo nag-isgot o mga urban planning na mga gipang-invite ng mga ngilngig ng mga planner, no? Mga LGUs din sa Tri-Cities, I think, they have been inviting kini mga ngilngig ng mga urban planners. Expert na. And in fact, tanaw ganin ako, murag doon na sa mga syudad din sa Tri-Cities, doon na sila gihimo kana bitawng gitawag nila o kanang unsay nga na master plan for drainage nato diri. Unya until now, wala mangyoy na-implement. Although makakita ta, makadungog ta, they are talking about drainage master plan. Nga unsa may nahitabo ka niya na engineer? Nga yun na walang sitwasyon. Sa imong tanaw, wala ito sa akong ingon ganiha. The solution is right under our nose. Infrastructure kaya, bright kayo mga Pilipino, pero politically, lisod kayo trabahoon. Kalit kayo, Doc Amy. Mag-isip development, urban development. Engineer Haka, existing na ng mga building, ng mga subdivision, nga mituman sa kininiyang standard procedure, no? Ang patuman sa balaod. Bisan pa, just like subdivision, dapat doon na appeal sa subdivision planning ang kining drainage, no? But ato nakita nga mura magwa gihapon kay panos uwan na gihapoy problema or bag-o pa ng subdivision o problema nagkadugay na problema. Maisip ba nato nga dunay kakuwangan or failure sa gobyerno sa barangay level sa pag-closely monitor anang maong mga development sa ilang area? Yes. Government and private sector dapat mo mutabang sa kay dili ra magid na madapod sa usay mapod ning mga developer, di ba naman tayo 20% nga open space. Uban po na dayaon gihapon na siya. So daghan kay ways ba. So masabot ato nga dunay kakuwangan not dili siguro tanang mga barangay officials but dunay posible mga barangay officials nga dunay kakuwangan kapakya sa pagmonitor sa development sa ilang area nga mao na nga motumaw ning mga susama aning problema. Yes sir, correct. Kuwangan og enforcement. Sa to ba sir, mobalik lang ko atong problema na to sa planning, why proper planning. Although makadungog na ta nga doon na mga certain cities nga doon na ilahang kaugalingon nga mga usay nga ani kanang master drainage plan pero until now wa pagid nila mapatuman karong panahon na.
pangutana na kun ini o mahimo ning tubagon nimo unyang taud-taon nganong wa magyud na nila mapatuman karong mga panahona nga ang kana usa man as mga solusyon nga imong giingon nga the solution is right under our nose, and then we have all the logistics and we have all the resources nga magamit sa gobyerno, but until now naagyapon na. Pero sa dili pa kamo tubag ana sir, mobalik ta karon taud-taud mga higala for some commercials. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Daghang salamat. Balik ta, mga kaigsunan diri sa ato gihapong tulumanon. Ang ato pahinumdom sa itong mga tigpaminawan nga kini maoy atong unang higayon nga gihimo na tuning ato ang programa mga higala, and this time we are talking about
flood solutions, no, sa itong solusyon aning pagbaha, murag na timing sa ni nga karong mga panahona or baka gituyo ni nato nga karong panahona tinguwan ting baha unya. So now we have been talking about unsay mga infrastructures, mga higala kalabot sa mga pagbaha. But before anything else, atong i-acknowledge Cons, no, ang atong dugang pang mga guest nga niabot na. Sige. Okay, ato i-acknowledge Doc Amy ang ato ang mga dugang guest nga naabot karon sa ato ang press briefing. Atong i-acknowledge ang ato ang higala kaniadto hangtod karon. Retired General Anderson Kumar, atong head sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRMO. Di apod niabot ang lain atong guest Doc Amy Joel Sisa, Head Operations, Executive Assistant to Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office. Welcome, sir. Okay. Unya, atong mga kaubas buhat, ato sang i-acknowledge, no? Yes, yes. Pia Pigriso, Pigero, sorry kayo. Pia Pigero, CDN Digital, unya FS Nokelia, CDN Digital, Chrisley Adlawan sa Bumbo Radio. Atong mga kaubas buhat, salamat kayo sa inyong pag-ari dire. Okay. Doc Amy, doon na ito pangutana nga kapagunon. Yes. Atong pangutana kaganiha nga usas mga dagkong solusyon unta nini is the proper planning, no? Nga gisguta og drainage master plan nga atong madunggan nga naa na sa uban nga mga cities. Pero until now wa ta makadungog og implementation. Unya plus pagyod nga kining atong gobyerno wa may problema unta kay naara magyong solusyon ya do na tay logistics na ikwarta wa gyud magkuwang ang kwartas gobyerno para aning naasoy nga mga supposed projects para pagsulbad aning problema nato karon. Pangutana nako ni Engineer Haka nga nganong sa imong observation, engineer, nganong wa man ni mapatuman until karong mga panahona? Lisod na ito bagon, kaya di ko politiko. Pero professionally, manggod makita sa tao ang project sa urban planning kinasa ilawom. Dili ra ta makabantay awatong pagbagyo, di ba grabe kayong baha. Diha ra mamata ang tao, uy grabe na makayong baha. Di naman madaa. Kaya kung mag-project ang gobyerno, anak, dili man visible, di man makita sa mga tao, kaya naaman sa ilawom. Dili ko hatag og credit nila. Nag-istorya bitaw may sa tong sa research na mo sa Cebu City Planning. Yearly naman na sila i-require nga comprehensive plan sa barangay. Ang puro i-submit sa barangay, kung dili basketball court, puro building. So isa na i-educate po sila. Nya kung i-proper urban planning, dili visible, dili makita sa mga tao, so it has something to do with politics. Okay. So politika gili ay Cons, ikaw politiko magka-Cons, ha? Political will, yun. Kanang political will, Doc Amy, importante kay na, no? Labi na sa pagpatuman sa development o ang pag-react doon na yung mga iyon-aning mga problema, labi na panahon sa emerhensya. Kanya ito gisutan, pagbaha, usan ni dapat nga smart dapat unya na political will gyud ang atong mga politiko. Naman tayo mga official nga ni anak karon diri Cons, ha? Yes. From Talisay City, no, si Sir Alvin Santillana. Mangayo sa ta og comment niya kalabot na ni. In behalf ni Sir Alvin, si Mr. Joel Sisa, ang atong head operation sa disaster media. So ato tong ipatubag sad unsay ang tan-aw ani nganong karon naa ni mga planos uban, I don't know ang cities of Talisay do na ba say comprehensive drainage plan, pero generally naay uban nga mga cities nganong na-identify na nga do na but wa nila ma-implement, sir. So unsay tan-aw nimo ni ana? Good morning to each and everyone who are listening also and watching right now. So again, ang Talisay, yes, naan na tay master drainage plan. Actually, naan naman na ever since. But again, it needs to be updated. No, it needs to be updated. Why? Dili na to kalimtan nga ang water is not just a water itself. It is a nature. No, it is forced by nature. And even though how much expensive or how much building of construction in the low stream or downstream, kung dili na to masulbad ang upstream, dili gina may tabo. So we need to focus on the upstream. No? Kaya ang the real flood control management, kaning gitawag na to og sustainable way siya nga cost effective, is the reforestation, small water impounding, and also kaning gitawag na to og
with including na ang cistern. And also kaning ato ang committee o community-based tree planting. Lahi siya sa reforestation, kaya ang reforestation adto man kasbabaw, adto man ka magbutang og tanom. But there is ato kay it's because of sa ginganlan pa ni engineer nga ang lugar na to karon puro nagisiminto. So we apply siguro kaning approach na to in community nga tree planting. Neighborhood nimo tukod ka din na og tanom. Backyard ato nang ibalik, no? So possible, yes sir, na ay political na aspect sad, but there are the factors lang pod nga maglisod pod si politics. It's because of the kaning ato ang participation sa atong community. Kay usahay bisag unsaon pa nimugdot si community perting lisura gyud. No, unlike the other countries and even karon mas makita na nato in the other side of the world sa atong country, baha pod sila. So do you think wala sila master drainage plan? No, baha pod sila, kita tanan karon baha. It's because of what we call climate change. No, kay if we talk about climate change, duha ra gyud na ma'am, sir. Kanang atong tubig o ang kainit. If there's so much heat ma-produce, mas kusog ang evaporation based on science na siya. Nga mutaas pa gyud, mas mudaghan ang tubig. So, mao lang na sa amoa sir, but sa amoa sa Talisay for now, yes, we are cleaning the drainage and also katong nahitabo namo. So among gi patawag karon ang actually tomorrow gani ang ilahang meeting, all the concerned agency and the ato ang mga contractor o developer kung unsa ilang mga plan din sa upland para makita na to kung nabagyud sila gibuhat dito para masulbad ni ang ato ang baha nga nitabo diri sa mga ubos. Yes, correct. Nindot na sir no nga do na daytay gi-implement dito kanang paghawa na sa itong mga waterways. Pero kato gi-mention nimo dito nga solusyon sa paghimo nato og trabaho dito sa upland para makontrol nato daan na ang tubig. The question is nganong katong sample lang katong imong community nga pagpananom nganong unsaon na siya pagtuman, unsaon na siya pag-implement nga kanang wa nay makabalibad ba? Yes sir. Sa gingon ni engineer ganina daghan na kay mga balaod ng gawas, but ang kuwang is the implementation. Agree ko na sir. Ang mahitabo lisod gyud na siya as of this time. No, dili na siya one night nga trabaho. No nga karon mananom ta ugma motubo na. It's a process gihapon. But today siguro ang mahatag na to nga unang solution is the community nga information dissemination and implementation diri sa community. Siguro dili to masunod pa ang atong gingon nga mananom di dayon, but in other aspect of unsaon na to prevent from flooding, like kaning atong gitawag nga atong basura nga atong i-recycle, no, or ato ang himuon na dili ta patakay sa atong basura, so usa na siya. So ang sa to pa kay ang ato gumadunggan na sir kana manggung balata kana mananom ba sa community murag karon na organization nga mag-implement og tree planting unya karong adlaw masundan na mga 15 years pa pod after. Yan na mga para lang pagpakita dito sa Facebook nga nananumta pero dili gyud actually serious. Yes, precisely, so sir. unsaon na to paghimo gina siya mahimo gina siya nga serious. Kulang na to sir kay ever since siguro wala pa ta nga tao siguro ang ilang tree planting is always for tree planting lang. Wala gani ang growing, nurturing, no, kaon na ba to skanding didto. So mo nang way nitubo nga tanom. So mo na ang ato alang karon sir for usbon siguro, no, revisit the plan sa giingon ni engineer ato i-revisit ang plan, tanawa inyong plan kung sakto ba ni sa inyong urban planning. And then isod nato katong gisuggest mas maayo nga dili ta mag-concrete tanan, binlan nato og yuta to absorb, no. And also kanang ato ang water impounding, maski ginagmay nga water impounding ato na siya actually nanami gipang sugod ana nga pilot nga mga barangay nga diri sa mo ang critical area for flooding gyud nga naghimo og water impounding nga ginagmay sir. No, in general as kanang technically sir di kay ko kabaw sangaan, but actually nami gihimo ana numura siya kanang box gihapon but naa siya layer mo na gihimo na mo sa kaning amo ang areas nga permi yung bahaan. So yung giingon ni sir nga dugay na ni ang ato ang master drainage plan diha sa Talisay taud-taod na ni. Pero asa ka makita ba nato diha og pila percentage na sa itong pag-implement ba sa mao nga plano? Yes, kana sir. Actually gastorya mi sa amo ang engineering department no ganina lang before kunyari. Ang ilar gyud giingon is the gi-update lang nato sa kay lahi gyud ang sauna ug ang karon nga panahon na, like for example ang gibutang sauna katorang gagmay nga culvert nya karon di ay kinahanglan na ingani kadako.
No, nya dili man na diha dayon nato ma-apply, no? Kay dako ng trabahoon. So need coordination pod sa lain-laing agency, dili lang sa Talisay. Yes, in the case of Talisay City, sir, kinsa unsang department ang mo update o ni anang mao nga plano? Kaning ato ang sir, ato ang city planning office and ato ang with the help and coordination of ato ang engineering and also ato ang Senro, sir. Yes. Atong Senro. So appeal na sir sa ato ang kuan ron sa strategic planning ron sa office for this particular year to be implemented next year. Yes, sir. Yes, sir. Actually, nami coming Ella this coming August. No, so appeal na mo, sir. Okay. Cons. Tiwason sa tanong sa Talisay lang before sa Cebu City. Sir, nangutana man ka about murag joint effort ba between LGU ug sa komunidad. O sa imong tan-aw, doon na bay effort, doon na bay response, positive ang response sa community sa Talisay? Yes, sir. Actually, sir, nakatulo nami og unahon nato si community nga prevention and mitigation kaning ato ang standard evacuation protocol. So kibaw na daan kaning una namo gipilot namo nga mga barangay kani gyud sila ang mga along the river banks. Una namo is the evacuation drill, no flood drill, no local warning local community early warning no system nga among gi-apply. Maski dili pa standard as of now, maski diri asa nga province na to, wala pa may standard no nga standardized nga alert warning. Kay ang barangay karon galain-lain magtingog no, motingog dito kay pa curfew dito. Ang tingog dito pang Angelos dito, no? So mo ni usasad no. So mo ni among gi-practice karon nga standardized from upland from Lawaan Tres usa sa amo ang na-start sa among along the river, then sa amo ang San Isidro and Lawaan Dos, no. So kana sila agianan gina sa amo ang sapa in which commonly sila gyud ang maiguuna sa tubig mudako or mo baha. Alright, tingnan duduk Amy, mga ta og punto po no or sa habig ba sa Cebu City because Cebu City may pinakasentro ani kini ni retired General Anderson Comercial. Okay, sige. So sa Cebu City sir karon nakadungog taon sa na update sir. Na-implement na ba din amo tay announcement nga magsugod na ta sa to ang dredging o desilting na sa atong mga waterways diha sa Cebu City karon as ordered by Cebu City Mayor Nestor Archibald Sr. Una sa tanan, may buntag sa ato ang suking tigpaminaw kaya kini mga taga media dire nga naa sa ato ang palibot mga karaan man nako mga amigo. Murag reunion mas siguro mailas naong. Anyway, gi-announce naman ni Mayor kabahin sa clogging, silting, ayan na. Kada nga klase nga programa sa una pa ng panahon pa na ni former Mayor Mike Rama. In fact, gitudlo magani ko og North Sector River Commander. So una-una atong gi-implement ang 3-meter easement sa tanang riverbanks. Actually, for the information of ato ang suking tigpaminaw, in Cebu City, doon natay 8 ka riverbanks. Kung imo siyang tan-aw ang 8 ka riverbanks, nahimo na ni siyang 8 ka kanal. Hindi na riverbanks. Kung imo tan-aw ang kanang cadastral map sa DENR, naa maginitay mapa nga naa sa Google kung i-google niyo lost Lake of Cebu City. Naa tay lake within Cebu City. Now kung imo siya tan-aw sa unang panahon, kapanahonan sa buhi Pasmampor, ang barko mosulod para sa kulon. Nga gikan sa Camotes, gikan sa Bohol, Siquijor. So, but pasabot, dako na siya nga river. Nga, uwi mo tanaw sa Google, Lost Lake of Cebu City, naa na. Now, karon, pagsubay na mo, eh, sige lagi, bahaan lagi. Dagsa kayo reklamo ng baha. Pag-implement na ko sa balaod sa DENR, ako i-recover na ang Lost Lake of Cebu City, nangahilom sila tanan. Kaya mahurot mo dyan na balay o kabukag.
So muna siya di ta matingala normal na siya kibali kay ang lake sa una nahimo ng kabalayan karon. Now so the solution is doon natay declogging or desilting sa kanal na lang. Now kung inyong tan-aw as of now moadto mo sa commission audit sa MJ Quinco nagsugod na sila bungkag sa ilaang koral kay gi-implement na ko ang 3-meter easement. Now kung commission on audit nga mi-implementar sa ato ang 3-meter easement mao na siya ay kapanangminan sa ubang mga private sector nga ang government commission on audit mituman gani sa balaod nga gi-implementar na to ang 3-meter easement. Nagsugod na sila bungkag. So way katarungan nga ang ubang sektor nga di mo sunod. Kaya ako manggihangyo nga ma'am kung mo tuman mo sa 3-meter easement way katarungan ang ubang private sector or ubang government sector dili mo sunod. Sunod begini ang kuwa. Commission on audit na. So nga na ba? Now sa other part sa Cebu City mao gyud problema. Now gitan-aw nako ug arita sa kining kabukiran daghan na makay nanubo nga mga building nga dagko pa sa mga kahoy. So naa diha ang problema pero dili man unta ako ang ay mo tubag niya na kay sa engineering part man siya labi na mga contractor na involved. So ilan na nagisgutan gihapon di na ko mutat sana. Now usa sa ako ang nakita sa labi na sa gipirmahan sa ato ang mayor kani bitaw gitawag og imo ang tod imo ang limpyo. Kay sa 8 ka river nga akong giadto maudyo na siya solusyon nga kaning mga basura ipanglabay sa kanal kay way nakakita mao na usa sa cause nga mubara ang ato ang drainage system ang ato ang kanal gani dito ko sa Kwanron panagdait mo na problema pod. So dili kay kada lang sa tanang 8 ka river basura truck na. So mo na ko sa gabo overflow. So ug ato i-implement ang ato ang city ordinance nga imo ang tugod imo ang limpyo. Ikaw may gahugaw ikaw limpyo. Dili ang government employee palimpyohon sa imo ang tugod. So muna ato ang pagusgan kay labi nag-ulan gamay ang plastic sako nga plastic makabara sa ato ang drainage line ungot gyud tanan moingon ka nga gamay ra mato ulan pero ganung gibaha man unsay baha wa day baha Cebu City lunop na diba wala day baha Cebu City. Lunop na. Tungod ani mga plastic, labi na mga sako. Kaya naaman tay o mangumpra ka sa pasel, silopin nga dagko. Butangan na mag-isda, paghuman mo o gamit sa silopin kay ang dugo sa isda baho, ilabay lang mo sa kanal. So mo utoy usa. Mo na kasigaran makuha na mo. Kining General, kini bang mga lugar diya sa ato ron sa Cebu City kana bang doon na naman tayo nag-mention ka about katong sa COA nga gihinay-hinay nagbungkag and there are also other private business establishments nga daghan nga murag napadadaanan ni kaniadto kun wa ko masayop og mga warning no. We have a 54 establishment nga ako nang bungkag. So unsay sitwasyon bungkag na ni tanang 54? Kadang 54 establishment nga ako nabungkag 50% pa lang na. Aha, okay. Now kining gitawag nato nga 54 establishment nga ako nabungkag naan siya sa Estero de Parian kanang loyo sa Quezano Main. Kung tan-aw nimo ang loyo sa Freeman bungkag na sa Gandilang Coral. Daghan kay mga extensions nga ang murabag utlanan sa river gihimo nila og kanang burag firewall nga na. So ug imong tan-awon ang building layo ra kayo. So that's why we implement the 3-meter easement. So kay kanang naamang kung loyo sa Quezano gikan sa loyo sa Quezano Colonid down to Per Dos nindot na siya kay ang plano sa tuang kuan kanang city planning bura na siya og boulevard
Kung unsay makita nimo atubangan sa Gaisano Main, mo na makita pod nimo the same feature nga naa sa Loyo. So nga na. Now, ang negotiation ana naa kay ang ilaang poste na naman jud sa utlanan jud sa river, matawag na siya o kanang gitawag og arcaded. Bura siya unsay makita nimo sa atubangan sa Gaisano Main nga ilaang poste na ana dapli kasada, mao gyapon diri sa Loyo. So dili babungkag ang poste, kundi ang ilaang bongbong lang. So arcaded siya. So bura na siya og hallway or kada bang ug tan-aw nimo kito bitaw sa Venice Canal. Nya na ba? So back to back ang imo ang kwan. So ato na siyang limpyohon. Nindot ang plano sa ato ang city planning. Nya ang maka kwan diha is only lakaw-lakaw ka, jogging ka or mga e-bike sa ana. Jogging ka sa pila is down to MacArthur. Muna ay plano. Pero nakawang lang kay the plan or design made by Architect Espina. So, time ang tuwan ni Rama, wala na po si Rama, wala na po siya. So, the problem is, kung saan pag-implement. Kaya sige man tanggat change administration. General, 54 na ka mga establishments nga nakakaon sa space diha sa mga sapa na to na pabungkag na nimo. Oh, okay. Unya, doon sa paduna pa laing 50%. Ana asa man ni ang 50%? Apan sa dili pa na nimo tubagon, General, ha? Mobalik talon taon-taon for a few reminders. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! And reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast.
for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Flood sa mga higala, flooding diri sa Metro Cebu area, mga kahigalaan. O niya, katapusan natong hisgutan, sa dili pa na ko ito ipatubag ang pangutana kaganiha, we would like to acknowledge some members of the Cebu media who are joining with us this morning, mga kaigsunan. Palihog ta, Cons. Yes, Doc Amy, atong i-acknowledge sa uban para itong mga kaubas media nga niabot karong buntaga. Atong i-acknowledge Iris Hazel Mascardo, the Freeman, og si Earl Kim Padronia sa Sunstar Cebu. Ato sa ipahibaw, Doc Amy, nga karong alas 11:20, ato ang taga-ag higayon po ang ato mga kaubanan sa media, bisag ang di aron dire may tambong nga mga di nato kaubas media pat dunay pangutana sa atong mga guest. Welcome kaayo nga makapadangat sila sa atong pangutana, sa ilang mga pangutana. Sige. So going back to the question kaganiha before ta nag-commercial, Cons, ang pangutana lang ko kaganiha ni Engineer Kumar, ni retired General Kumar, kining katulang sa estero, no, nga 54 ka mga establishments nga gipambungkag na sa nanglabay nga mga panahon. So giingon to niya nga 50% lang. So asa maning lain nga 50% ani General? Ang remaining 50% arita magsugod sa Colonnade. Likod sa Colonnade o niya ang atbang pudana. So moingon ta nga likod sa Colon side o likod sa Manalili side. So starting from Colonnade, Colonnade Mart na, then next is a Colonnade Mall, then the 138. So ang dimsum sa una, kadumdum ka? Yes, dimsum? yes. Wala naman, bungkag naman siya. Then next is the Quezano. So sa Quezano, amenable na siya, willing na siya mag-cooperate sa project sa gobyerno. Gani, ang iyang hangyo nga medyo madilatar lang kay ang likod sa iya ang kanang porsyon naam go diha ang mga kuan ba kada makinarya sa water supply diya, ang iyang generator, anya naapa diha katong cooling system ba to, daghan man siyang makinaryas. Now the problem kining ni ang iya ang water supply kay lahi man siya supplier sa tubig kanang maktanrak pa siguro na. Nga na. So problema ug asa nila ibalhin kay dako-dako man nga makinaryas. Then mo man siya supply the whole Quezano main. Then arita sa ubos-ubos nga bahin, kadang sa loyo sa Rostans o kadang loyo sa Freeman bungkag naman na. Then the plastic and things, actually may atras na sila, so ready to implementa na ilang kwan, kada ilang kwan diha, kadang ilang coral nga about nga atong bukago na, wa pa nila bukaga, kay lagi, basi masudlan o kawatan. So anyway, kung imo tanaw sa city planning, nindot kayo ang plano ni Architect Espena, wala pa lang jud siya fully implement namo tungod kay nag-change administration mo ta. So naagianta og katong from Mayor Rama, then Mayor Raymond Garcia, then nag-election nga na ba. So na-hold na siya. So kami standby mode sa namo, pero nag-implement. Yes, kining bag-o karon kaning imong gi-mention na karon nga another kanang 50% na sa bungkagonon na the same gihapon ning gikusgon nga inyong himuon sa katong first dia sa Tiruparian pag-implement sab aning another 50% of the kanang barriers diha sa ato ang mga waterways. Actually nakataging naman na siya. Na kwan lang to siya na naundang lang to namo og kwan kay tungod lagi sa change administration. Yes, yes. Pero kung ato orang pagdayon karon, anyway,
sa kagahapon na nag-meeting man sila, wala lang ko ka-attend kaya naapo ko lain gi-attendan nga meeting. So kini siya muna siya murag showcase na to. Yes. Kanini ang likod sa likod sa Gesanomen muna siya gitawag og estero de Parian. Kaya kini agong Parian, gi-declare maguni siya og kada heritage district. Yes. So dapat diri sa Sulyeta, tanaw nimo sa Google naa po diha ang Lost Lake of Cebu City. So historical siya nga area. So that's why kung ma-implement niya nga plano, muna pinakanindot nga lugar sa Cebu City pohon. Adyo say kanang history sa kapanahonan sa mga Katsila. So, speaking of history sa kapanahonan sa mga Katsila, specifically sa itong river systems, nga kaniadto itong giingon nga dako kay ni masudlan ni barko, karon natukuran ang naghanan ng mga binli, mga structures. Doon ay idugang si Engineer Haka, Engineer, on sa ito imuhang comment ini. Yeah, if you look at the old map of Cebu City, we are a city of rivers. Karon, di na mo makita. Especially, tanaw ni mo ng Ayala. Kanang krasada nga, sige kaguba, sige bagong repair, sige cave-in. Ayala is under 3 barangays. Sa una, ang boundary sa barangay is riverbanks. So, asa naman na ron, from El Garaje, padung sa Ubos, diya sa kuan, nasira. Nagay diri sa Dool, gipatungan og condominium. So, grabe kayo ang drastic kayo ang land use patterns increasingly nga nakadisrupt sa natural water cycle. So kinahanglan yun o nature-based solution with healthy biodiversity. Example ala sa unsa nga example lang sa nature-based solution nato niya na sa buhaton nato niya na. Siguro diverting some kana rivers ang Uban City like napamana sila yung mga basaka no. So i-divert ng uwan into anang mga lugar so or sponge barangays nga meaning sponge mo absorb og pagbutang tag sa open space nga. Pero sa Cebu City dili na siya applicable no. Daghan pa tag open space and public space. So madabya sa katong ingon ni General. So nana sila comprehensive plan. Siguro ang bagong administration of which si Mayor Archivalis nagkuan man sana siya kay murag environmentalist man pud na siya. So siguro pun-an na lang niya tiwason tabangan. So usas dakong problema aning pagbaha kining tubig yon no. Kining tubig kini magita kapugong aning tubig ini kanaog tubig gikan dito sa langit. Moabot kana diri sa yuta. Unya supposedly mahimo man ning magamit to na bay technology nato karon dinhi sa ato nga kini mga tubig nato nga naa karon diri sa ato kanang bunga suwan nga magamit nato nga magamit to ba we can utilize it for unsa ba kanang magamit nato diri sa ato mga panimay or uban nga mga kagamitan, Engineer. Actually existing na ang water treatment facility, ang technology na dugay na siya even kay kanang sa septic tank. Yes, septage treatment. Pero apa sa ato diri sa ato? Ang Shangri-La, dugay na sila. Kinako man sila gastos hauling sa ilang hugaw. So actually, existing na siya. So, as I said a while ago, the solution is right under our nose. So, it's the implementation. Implementation lang. And educating sa people, kay dili raman ni madaas politiko, dapat kita sa mga tao aware po ta. Atong mga basura, atong septic tank, nga di ta magpataka. Alright, salamat kayo, engineer. No? Atong i-acknowledge po, Doc Amy, ang pag-abot sa atong usas mga pinasidugan dinapit. Atong dugay nagigkaing kaubas buhat, batanon pa may sa mong panahon. Atong i-welcome Mr. Nigel B. Banyasya, Head Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRMO, sa Lapu-Lapu City. Sir Nigel, sir, may among tawagan. Good morning. Welcome sa Cebu Press Club. Good morning. Morning sa tanan. It's nice to be here. Seeing kanang familiar faces. Naniguwang na kita, no? Anyway, thank you for the invitation. Bro, salamat sa kahigayunan.
kani nga kahigayon na nakalugsog sa katawod ko din ibalik sa syudad gikan sa among isla sa Lapu-Lapu. Sir Charles, good morning. Salamat. Yes, Sir Nigel, ang amog yung gihisgutan sa pagsugod pa nining ato ang kalihukan karon sa Cebu Press Club. First morning unang adlaw or munang higayon nga nagpahigayon ta no sa ato ang press briefing kining problema sa pagbaha Cebu at mo sa nahisgutan ang sa Talisay taga-imig sitwasyon dito sa Lapu-Lapu City. Maisip ba nga dako gyud problema sa Lapu-Lapu City kining pagbaha panahon sa tinguan karong panahon na? Una sa tanan, hisgutag baha. I think problema na sa kalibutan. No? Ang baha. Balik sa Lapu-Lapu, ang among gitawag dito technically lunop. Wa may baha. Kaya ang baha manggod tubig gagikan sa bukid niagi sa sapa. Mo nay baha, no? Nay current. Ang sa amo lunop, saksi na si Sir Charles. No? Kaya wa may sapa. So ang amo lang dito is naglunok mo because failure of urban planning. And dili sad ni siya kung di ara sa Lapu-Lapu. Itiro kalibutan sa di naka-experience. Nakita nato few weeks ago sa Texas. So ang usa ka rason ani ningon ang Check medicine. United Nations ang tanan ningon na climate change. Pero sa akong perspective, ako lang niya, the climate did not change. It's the people that change the climate. Yeah, by argument by numbers, for example, dinhi sa atong tukaran, ngano magbaha ka, kay nanaghan naman ang mga tao. Sa atong panahon, kani ato reporter pata, wa may baha diya sa kaning downtown area, di ba? Wa pa ang mao bitag gitukod na siya ang Gaisano because during that time wala pa. Diya, naglambo ang syudad, nilambo ang kalibutan, nagkadaghan ang tao, nanaghan ang mga edipisyo. Sa una, sa panahon na to, sa reporter pata, ang busay, tuyoon kayo. No? Karon dili na. Mo na, giingon sa United Nations, by 2050, ang tanan tao magpuyo na sa urban area. Not because ang tanaw nangadto sa urban, dili. Ang kasagaran nga rural areas kaniadto mahimo na siya urban. Na arita sa realidad. Ang gobyerno kanunay maapsan sa pagplano. Mao man ni realidad gyud, no? Naguna ang development except for some. Nya, pag-develop ang uban infrastructure, basta daghang kay mga rason, no? Mo na ang nahitabo maglunop na ta. No? Sa Pardo karon nakita ko, grabe kayo ang lunop. Gikan sa amoa gani dito. Naglunop na sa amoa kay number 1, ingon ni engineer. Ang doon ay mga areas nga dili unta angay i-develop because it's a waterway ato nang na-develop. No, for example, dito sa MEPS, because we are given by the DENR mga technical o scientific base nga gihatag sa amoa nga mga mapa, no? Mga hazard maps, mga risk maps. Unya doon na ni say technical analysis nga gihatag sa mga LDRMOs. And this is even naana ni sa on the tip of our kanang fingerprints na makita sa technology. Ma-download. Mahibaw na ta kung asa ning mga hazardous areas. Unya atong nakita nga gi-develop na kana for example lang MEPS 2. Pagtukod sa Amerikano sa kaning airport sa Mactan. It was an airbase before in 1960s, 70s. Kaya na dapita, gihimo na nila nga rainwater catchment at tuhunubanan sa tubig. Kaya ang Mactan, kuan man siya, bato. No? Rock Island. So kinala doon ay gayon ni engineer to sponge area. No? Doon na ato dito padung ang tubig. Pagtukod yun,
saksi ka ni si Sir Charles, kaya diha pa, ang problema, primero, naglunop. Naglunop na yun, kay gi-development. Unya, ang infrastructure, nauwahi. Moro sa gihapo din sa atong dakbayan. No? Gikan ba kong Cebu City, napadpad sila Lapu-Lapu. Kung mangutana mo, ano nagbaha na? Because of development. No? Nauwahi ang atong infrastructure. And anywhere, bisan sa Metro Manila and around the world, mo na gini ang nahitabo. Again, the climate, para nako, the climate did not change. It's the people that change the climate. In other words, sa atong paglambo, nahimo ra sa tag biktima. No, we're just a victim of our progress. Salamat. So in other words, kining atong mga pagbaha og daghan tubig karon is only part of the development because of the development nga naa karon diri sa ato nga lugar. Unsa man ni ang sulbad ani engineer usam ni kana hunongo na to or usa ay pahinayon ang development aron hinay sa ning pagbaha sa tubig sa to lugar. O sabi mga yes o inana. Kay lison mo sa kaayong pugna na to ang development ha. Unsa may laing area nga ato magamit silbi generally ha sa magamit na to instead of usana kanang atong pahinayon ang development kay aron dili na ta magbaha. We cannot prevent development. Yes, correct. No, kay matag adlaw na natao. Di na to ma-prevent. Ang unya mao man kinay ang atong tumong nga mas maayo ang atong kinabuhi in the future. But dagan mga solutions, ningong pa ni engineer, dagan na solutions within our nose. Dagan na kayo ang angay natong mabuhat, no? Apan kinahanglan kay sa number 1 political will og labaw sa tanan, abagan sa tanan. Dili ni mahimo sa gobyerno lang. Dili gini mahimo. Bisag kinsa pa magpuli-puli diha sa posisyon, di gihapon. Ang importante magsugod sa tao. Unya ang atong solution science-based. Science-based. Mubalik kita sa science. No? Palanglitan, kung nagbaha, doon na yung mga mapa karon, advance naman ta. Gitawag na LiDAR map. May bawaan mo asang mga talang bahaonon o mga lugar nga ubos kayo. Nga angay din natin i-develop. So, instead nga i-develop na to, himuo na to na rainwater catchment. Look at Singapore. Mo man nagihimo nila. Ang Singapore, daghan silang mga rainwater catchment. Pero din sa to desirable. But it has been done. It has been done. Asa man? BGC, for example, sa Manila. Nahimo na. So, it can be done. The only thing is, daghan patang angay buhaton. Cons, at this juncture, we would like to give a chance to our colleagues in the media nga mangutana sab sila sa atong mga bisita karong buntaga. Dugang mga kauban nato sa buhat Doc Amy atong i-acknowledge Ian Milicio ato ang associate editor sa The Freeman, June Rosales DYFX og si akong higala kayo sud kay amigo Mike Mahusay sa DYKC. Tagara tug chance ang ato ang mga kaupas buhat nga mo padangat pud sila mga pangutana, labi na katong mga pangutana nga wa nato mapangutana nga ngayong matubag pud sa atong mga bisita karon. Unang nakita na kong kamot bisag tuas layo si Sir John Carillo. Okay. Okay, si Sir John. Okay. Maayong udto sa tanan. Nalipay ko nga usara ka topic ang atong isgutan. So kining akong ipangutana bisag kinsa lay magatubag ini kay puro man ni mga disaster risk reduction management officers o conversant man sila ini. Nalipay sa ko nga ni gihatagan og distinction, distinguish ni Mr. Banyasya kanang term nga baha ug lunop. Kay while sa in English flood na siya, pero rich in vocabulary man ang Cebuano, doon ay distinction sa baha ug lunop. Kanang baha, doon ay current, ianod ka na. Ang lunop dili ta ianod kay still water man ang lunop. May tabo ang lunop kung mo awas na ang baha sa pa.
Unya, may nang mahibaw sa dangato mga tigpaminaw nga kanang baha sama sa krimen dili ginama totally eradicated. It can only be mitigated. Unya ang labing bag-o nga baha nga ato na sinati sumadron katong taking nato dinhi sa Cebu Press Club. Human na to paniod to, human sa taking nagdagom. Ako gani nga nitambong hapit ko maabtig baha. Diha sa og na late lang ko gikan og mga 5 o 10 minutos. Di na ko kalabangan ang sa UV dapit, Iskina, Hongkera og Colon. Kay ang akong target muli mo kog Minglanilla makaabot na ko sa SRP, Plaza Independencia, SRP bulot na dito. Kaluoy sa ginawa ko mabuti. Pero kita na lang kog mga footages pag-abot na ko sa bahay, kapurti ding laumas baha dito napita. So, thank God, wa ko ang akong pangutana, ug bisag kinsay mo tubag ini sa atong mga gwapitong bisita. Unsa kadali nga masulbad na to ning baha? Kanus aka, ang inyong tubag ni ini maka-educate sa atong mga tigpaminaw sa radyo, nagtanaw sa TV, ug atong makabasa sa write-up aning atong taga-media, nga taga-print media. Kanus amang kahana. Kay, disabuse your minds. Dili na to hingpit masulbad ang baha sa una pa ni. Ma-mitigated lang na to. Kanus ama na to ni ma-mitigate to its minimum ang problema na to sa baha. Kaya ba ko holistic ang approach ini? Gikan sa Lapu-Lapu, ang Lapu-Lapu gani na separate man. Mandawi, Cebu, Talisay. Kinahanglan magkasabot gyud ang mga nanguloy ining mga lugar. Kay kanang Butuanon River niagi man nag Cebu City una moabot Mandawi. So kanus aka ni nato masulbad ug unsay labing maayong paagi nga masulbad ni labing daling panahon. Salamat. Sige, ako'y mo tudlo o kinsay mo tubag. Ako unahon sa Lapu-Lapu ni Engineer Banyasya ha kay na-mention niya kaganiha nga wa magyukunoy sapa dito mo nahingan lang laglunop andito sa Lapu-Lapu. So unsay mga preparations diha pagsulban na ni og masulban magalining problema Engineer. O nasa tanan dili ko in town Engineer. Lisod itubag. Parang kapag-istorya. Di isa ko katubag kung anos masulbad. Kay di manggod ni masulbad kung usara. Di ni masulbad kung gobyerno ra. Siguro bisag mo balik pang Ginoo di gihapon ni masulbad. I'm not joking. No? Kay lisod kay ni siyang sa ako gingon. How about mitigation lang sir? Mitigation. Well, daghan mga pamaagi pero mobalik ta sa pagplano, urban planning. Sakto yung pagplano sa atong syudad. Kanya ibalik pa sud nato science base. So mo to daghan kay mga pamaagi sa siyensya ang makasulbad. But it entails a lot of money. Sa giingon na nako dili ni sa imposible pero sa atong setting din number one I doubt kay daghan ni angayong buhatonon dili manggod pareha sa BGC nga it's a corporation na sila kwarta nga why election every 3 years. I mean, I'm sorry for that. These are realities in our lives every day. No? Na every 3 years na mga apply sa trabaho nga bag-o para sa katawhan. Unya, mo na nga lisod. Medya pa ko kaniya to mo na atong kuan hangto karon. Mo na imong ipangutana pod kaniadto. Oo, nya diri na sa gobyerno ipangutana na. Lisod man sa day ni tubagon. Yeah. Apil na tabatiko, sige na lang. At least we tried our best. Again, balik,
I think it's urban planning. No, but dili man gud sa ko an urban planner. Ang ako lang ni pasaylo ako ninyo, mga pangagpas lang babase sa among experiences sa mga training na among naagian. No? Kinahanglan ni siya kwarta, proper planning, o political will. Yes. O labaw sa tanan, kooperasyon. Usab sa atong batasan, isip mga tao. No? Like for example, single use of plastic. Sa ako tatong gingon, sige glabay o basura na maabot sa atong kanal, pero asa man sa din nato ilabay. We are efficient in collection but systematic in redistribution. A certain percentage sa may makolekta gud sa basura. So balik gyapon ari usbon sa atong usab sa atong pamatasan sa paggamit nato sa atong pagpuyo, no? I think inaana lang akong matubag sir pasaylo ako ninyo nga. Arita sa how fast yes. it is din ko mikaka. Arita sa Lisay. Yes, Lisay sir. Oh. Bitaw, as more than 20 years of this field of passion and work, lisod bitaw gyud tubagon nga moingon ta mo atong hunungon, but we can reduce, no, kay sa giingon pa bitaw nga you cannot stop the rain but you can manage where it goes, no. So diha lang nga pamaagi, buhaton nato tanan sa gi-mention pa ni Sir Nigel, no, ang balik ta sa tong urban planning, serious or focus sa ato ang prioritization in terms of kani, no, ato ang flood and community involvement, especially kaning ato ang disiplina. Na sa ako. So kanang giingon bitaw sir nga tungod sa development pa unya ang atong tubag sa problema hinay kaysa development nga nahitabo. So ug atong balihon atong paspason ang development o ang paspason nato ang pagsulbad aron dili ta maunhan sa development kay mo makatoy nagkaingon mahimo ba kana mahimo na ang prioritization, no, it's a matter of priority sa government, political will on the part sa ato mga kuan mga politiko sa kuan. And then ana pala ang pangutana kung sa di pa na ito ipasa diri. So another kanang question from the print media. Yes. Identify palihog si yourself. Hello, good morning. I am Iris Mascardo of the Freeman newspaper. Sorry. Yes, sir. I would like to ask lang for the Cebu City nga part, since moment jud ang central sige highlight of the flooding and all. The current plan of the city government right now is like desilting, declogging, giving a 15 million calamity fund which has recently been approved. My question lang for Sir Kumar, do you think, sir, it's justifiable, or I think is it really giving a solution to the flood? Desilting and declogging nga efforts. Actually, I am not a right person to answer. Kaya naamong ko tayo delegation of authority ba? So, doon ay certain grupo arang nga mo ay saktong tao nga motubag. Ilabi na gamitin sila gahapon, wa ko ka-attend, wa ko kabalo sa updates. So, mo na siya kay sa una mag panahon, doon natin kitawag o gubat sa baha. Natay nag-change administration na ana po lain nga pangalan gitawag og Red Sea. So karon ug iba siyang tan-aon naa sa composition of teams nga kinsay nga involved diha na nag-meeting sila gahapon, wa ko kabalo sa update. So mo na siya kuan status karon kay since nga new administration na ana tay mga plano kaniadto pa tan-aw para sa ato ang mayor unya ilabi na nga wa patakabalo o unsa kadako na ilang project kay talking about areas we have 8 rivers. So sa 8 rivers doon na sila gitawag og mga priorities. So asa man napita ang ato ang unahon
So daghan sila o mga priorities. Ilabi na nga one of the members sa team is the DPWH. So mag-agad ta sa plano sa DPWH unsa ila ang priorities. Follow up, ma'am. A little follow-up lang, sir. You have been, as also, sir, we have been pretty active in the combat against floods sa Task Force Gubat sa Baha. Kumusta itong status, ani, sir? Like, where are we now sa ato ang efforts in recovering the 3-meter easements? Nagpadayon pa ba gihapon, sir? Actually, this is a continuing projects. Kay, unang-una, one of our bases is the cadastral survey of the NR unya balaod sa waterways. Muna nga di kay ko kampante kay ko anang naa mo implement kay ang atong ikuha ang base ang balaod sa DNR nga waterways. Unya kampante sad ko kay nakita na ko ang mapa unsa patong mga wapata mga tao ang mapaha. Panahon pa sa ko ang lolo Katsila. So dagko din ato ang rivers o river ang isgutan. Mao na karon pag negotiate nako sa mga establishment nga ako i-recoveron ang 3-meter easement walay kapin kun kulang mitando dayon. So ako ang ipaghambog nimo karon one of nga may kagat sa to ang proyekto nga way balibad ang Commission on Audit. Kini nga government entities lisod kini negosyator nimo. Imo kural sa Commission on Audit imong bungkagon tungod lang sa inganing 3-meter easement. So wa magdumili ang kuwa ilang isunod ang ato ang proyekto. So way katarungan nga ang ubang establishment dili mosunod. So sa waterways ato ang gisgutan. To recovery of 3-meter easement all the way sa walo ka river. But ang pag-implement sa uban na nanatay mga ipang tagging. So na natay listing ana na. So depende na sa DPWH ug asa dapat ila ang priorities kay ang sa pagkakaroon nga ang issue is baha, declogging, desilting. So na ay listing ang DPWH ug unsa ila mga priorities. So ang ato ang project is a continuing project. Question, dala ba? Sige, okay. Before ni Sir Minde, arita sa another print media personnel. Sige, Sir. Good morning once again. Earl Padronia of Sunstar Cebu. So this is still in regards sa Cebu City nga gubat sa baha. So si Konsihal Hari Iran kagahapon ano na siya hangyo kang Nestor Archival nga buhion or revive balik ning gubat sa baha, pero na-mention ni mo sir nga nag-ilis lang siya og pangan nya murag itong Red Sea. Red Sea. Red Sea ang tawag. Sir, kanang usa sa mga katuyuan na ning gubat sa baha or Red Sea na karon is kanang clearing sa atong 3-meter easement zone. Kagahapo murag miaging adlaw sad sir nagmeeting ang kaning Flood Management Council with Mayor Archival. Ang current administration ba karon sir makasulti ba ka nga ilagya pong padayonon ang kaning tinguha nga i-recover atong 3-meter easement zone or priority ba ni nila karon in terms sa kanang pagsulbad sa atong baha? Actually, kanang pag-recover sa 3-meter easement balaod na. So karon sa pagkakaron dahog pa na siya og second priority kay ato ang priority karon kanang pag-declogging, desilting muna gisgutan. So human na kay kini bang dong recovery of 3-meter easement nanamilistahan. Ang pangutana dia kinsa mo implement kay nawala naman pug ko sa kuan nawala naman ko sa gubat sa baha. Pag abot sa Red Sea time ni Mayor Raymond, so lahi naman ang commander, nawala na ko. So depende na sa gitudlo nga kinsay task force commander mo implement ano niya. Pero ang recovery of 3-meter easement sa 8 ka river nanamilistahan.
pag-implement na lang. So sa kuang time, out of 100 plus, 54 pa lang na ako ang na bukag. Ongoing karon ang kuha. Ika 55 na na. Ini kuha. Ika 55 na na siya. So ang all other establishment, wala pa. Gahuwat na na sila o kanus ano po na sila bukbukon. Okay? So, ang pagkakaroon, di-prioritize na to ang desilting, declogging sa mga canals o kinin mga nailistahan ang DPWH sa priorities. Sir, in terms sa kaning clearing operation, usa sa mga kanang murag challenges ang kaning mga residential nga nagpuyo daplin gis kasapaan. Sir, mo matter ba na sir nga kinahanglan gyapon ta og kanang relocation site nila before ta baka kanang maka-clear sa kaning mga residential? Mao na siya problema kay most likely sa nakita nato sa 8 ka establishment, 8 ka rivers, I mean, naay river diha nga naa di mga kabalayan sa sudyo sa riverbanks. Gawas sa sud sa riverbanks, naa pa jud sa kilid sa riverbanks. Now, kung ato niya siyang tangtangon, ato na siyang pahawaon diha, kinala doon na yun sa relocation site. Now, ang problema sa ato karon kay sa Cebu City ang isgutan. Murag bahalo naman yung yuta na to dire. So, ari na sa layo-layo nga relocation site. Now, kung imo tan-awon dire katong gipang demolish na mo sa Block 27 likod sa SM, naa may bungkag diha nga 32 ka establishment. Ano, kaning mga balong-balong, mga balay-balay nga payag sa una karon himo nang balay. 32 ka buok. Gitagaan siya og relocation site somewhere in Kiot Pardo, somewhere in Lahog. Now karon ang mga tao midawat, ang uban wala budawat sa relocation site, ang ilang dawat kwarta. Kaya pwede man, tulob ni sa klase. Budawat ka sa relocation site or magpabayad ka or balik probinsya. So tulob, pwede ka lang. Kining uban, budawat sa relocation site. Ang uban, dili budawat kay kwartahon. Now, sa tantong operasyon ako, labi na gabi matulog mo kong adlaw, operate ko gabi nakita na ko nga ang uban, wala mo agto sa relocation site, gibaligya ila ang relocation site, ang uban, gipuhunan og Cebu. Oh. Ang uban, midawat og kwarta, pero wala mo hawa, gipuhunan og Cebu. So karon nadakpan man namo ng nadakpan man namo ng managtiayon. Dito na nangasunog. Dila ko mention og asa depita. Okay. Dito na nangasunog nga ang gibayad sa gobyerno wala gitarong og dapat gipuhunan og Cebu. So karon kay duha man na bagtiayon looy preso huring boros. Ang babae boros man. Lalaki na lagi preso. So iya na ang sitwasyon. Now, naiuban nga gitagaan og relocation site, dili mo tukod og balay kay ang ilaang relocation site taas bakilid. Magproblema og pasakas tubig. Magproblema og kining linyas kuryente. So, namalik sa syudad. Kanaw ni mo Cebu City, daghan kay nagtukod og balong-balong. So, panahon sa ako pa'y probe, bungkag jud na. Now karon naatay bungkagon pero proseso kay maigo man ta human rights. Di ba? So taas ang proseso ana, pero bungkag gyapon. Ang hindi nga na bungkag gyapon. Kay ilabi na nga naa nagbuhat og payag sa daplin sa kanang nana sa pedestrian lane, kanang sidewalk. So nga na. So nawala na po ko. So munang dapat ta ka implement pud ara. So anyway, tanang mga gipang tagging na mo is subject for relocate. Pero gahuwat bata karon og relocation site. Okay, next question will come from Sir Ed Mendez. May buntag
I would like to address, I have to address to our urban planners and sa disasters. One is, sa urban planning ba, is that part nga, we have to accept that every cities have a certain carrying capacity, no? The congestions of a certain cities, no? For example, Cebu City, I think we are more than the carrying capacity. The same also in Lapu-Lapu City. We have to decongest some of the industries para ma-minimize. Kaya contributory factor mangon sa inani is the populations. Second is, sa disaster is that there is a budget 5%. No? Is that part of the strategy nga mo budget mo for educations, advocacy, education, advertisement. No? Kay ang problema masaguro ning baha is that ang atong mga tao agoy disiplina, no? So kung if the disasters will allocate and maybe will coordinate with Cebu Press Club, no? Nga allocate a certain portion of the budget for advocacy advertisement, no? Education lang. Simple ganang nganong nga dili man ilabay ang mga plastic, no? So probably we can partner with Cebu Press Club on that, with our media partners, no? I think that's a forward thinking, no? Strategy. Nya, ikaduha, local lang ne, ang pangutana regarding sa Talisay, kay ato manggumuna obserbahan, kung mubaha na ganing lawaan, o ang kanang Atlantic Hardware, o gitawag mo na nila Atlantic Ocean, no? Ang traffic ana abot na gus mambaling, kay makongest man ang the whole area, kay kung mo traffic na ang Atlantic, mubaha ng Atlantic ug ang ngatos may lawaan, wan agad SRP ma-close ang gikan po diri sa highway sa Natalio Bacalso ma-close. Unsay gihimo nga mitigation diha sa atong sa Talisay? Thank you, sir. So, mitigation na to, sir. No, ang gihimo na to for now, kay it's because of upon assessment. Ang culvert dito perting gagmaya. So, ang gihimo as of now, before the rain, no? Before pang rain, na naman tayo forecast, limpyuhan gina ang kanang ato ang mga agianan sa tubig. And gipun ana karon og mga impounding, water impounding, no? Nga mga gipang build para lang dali sa una sir moabot na siya og half day or whole day ang baha. Karon mo moabot na lang 1 hour to 2 hours, no? Kung as of now, no? So ongoing ang amo ang clearing ana sir sa mga basura from gikan sa Tabunok gyud, no, nga sa Gaysano until diri sa kanang atbang sa PLDT sir naman na diha direct to the kuan sir sa among river. O sana siya sir? Yes, Bulacau River. Okay. So last two questions. Okay, last two questions. So hello. The first one, sige, palihog sir. Ian Melicio sir sa Banat News and the Freeman. Okay. I know ang tanan mga naglingkod diha, mga bright minds ni siya sa about sa disaster mitigation o kuan. Kanang sir, ako nang i-address kan Sir Najil kay taga-upon mo ko sir. Sir, observe na gyud nako dito nga magbaha sa tuwa pero labi na sa basak kaning sa may di baha lunok. Why current og si Sergeant Carillo pa ipaistoryahan kanang isa sa mga nakita nako po dito sir nganong sa ako lang ha observation kani bitong mga nag-encroach na nga mga tindahan nagpatong na mismo sa atong mga kanal. Sa mapaglimpyo sa atong taga-barangay ana og naa sila diha. Yung nagtukod gyud sila og concrete nga mga kanang hollow blocks ibabaw sa mismong kanang tabon sa kanal ba nga supposedly maukab. Kanang isa ka example na sir kanang sa Grand Mall. Grabe na kayo. O, kaning problema sa baha sir, kabawata nga involves engineering, involves everybody. Pero number one gud ang kinahanglan gud political will ra gud sa atong mga local officials. Pag maingon sila nga habuaan na diha.
mo-follow gyud na tanan mga musunod. Pero ang kaning sa mga vendor sir ba, di man siguro na gusto na to kuhaan sila sa ilahang panginabuhian. Pwede naman siguro sila kana sila istriktohon ba. Ipasibugon na gid sila kay nakakontribute sila not only sa baha, sa traffic. Kaya ang mga tao di na moagi pavement adto na sa karsada, makikumpit na sa mga sakyanan. Nya delikado tanan pag nakadisgrasya ang driver nga nasa karsada tarong makabayad sa pedestrian. Salamat sa pangutana, no. Tinuodang nahitabo karon. So gahapon doon natay naghimo og executive order ang mayor nya. Doon na mi panagtigom. Doon ay gihimog task force, no. Usa ni anang nakita is infrastructure. Ang infrastructure is doon ay mga drainage nga walay curb and gutter. Doon ay mga drainage nga dagko ang imbornal, doon na say gagmay. Naasay gaps nga nakita nato, no? Dito manggod sa mga drainage sa paghabwa nila Mayor Ahong over the past few days na nakita mga sibo na namilit. But kini manggod apil ni sa giingon nato nga development sa syudad. So ang gaps dito is nasayod man ta nga kining mga unsa pa nga nani mga used oil do na day mamalit. Pero wa lang ni sa ma-inform ang mga manindahay. So this is the gaps nga gihimuan o aksyonan sa syudad. Tinuod na nga dunay mga encroachment wanang dito gitukod ang gitawag nga Technical Infrastructure Committee. So that's ways forward na ni siya sir. So ato nagi aksyonan hinay-hinay kini nga mga problema, no? Ang encroachment sa mga naninda diri sa atong mga sidewalk nga ang sidewalk naabi diha ang atong mga waterways. So doon na natay executive order nga or doon na natay task force. Anya involve ani ang tanan mga barangays unya ang mga department sa City Hall. Pwede ba mo tubag ko to kang Sir Ed? No? Atong iyang giingon nga absorptive capacity. No? Doon nagi-limit doon ay limit sa development. For example, amo lang ibalik nato sa upon. No? Sa pagkakaroon mo 2 years na doon natay moratorium on development of new subdivisions. Kay dito manggod sa amo sa upon, dili pa kayo kanang kumpleto ang mga drainage. So doon ay mga subdivision dito nga gi-require lang sila o mga impounding areas. Sabi ni Sir Charles, impounding areas kay wa may siyay drainage nga diin makakonek ang subdivision. So, water catchment ang gihimo. Gumikan ni ana gi-stop, no? Number 1, that's problem of water. Number 2, ang amo sa mga daan dito gagmay pa. Unya dili si daghang kayo og mga daan. So we need to construct more roads and widen our existing roads aron maka-accommodate tag additional nga mga lumulupyo. Kaya kung sa pagkakaroon lang magliso na kita traffic na. And the city government understood that we are hosting a critical facility in this region and in this province, which is the airport. Kung ingon ana ang ka-traffic, it will affect the economy of the region and of the city or of the province. No? Kay di naman mapaspas ang pag-abot sa mga tao. Mao na gani sa CTMS na mo dito, doon ay directive yun nga i-priority ka ng duol sa airport.